Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila linaglag na ni Rimulya itong si Katapang na ito dahil utos nga raw ni Rimulya na bagbagin ang mga kubol sa loob ng Bucor Bilibid. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang katunayan at patunay na meron ngang kubol sa loob mismo ng Bucor Bilibid. Dito natin makikita na talagang katotohanan ang nababalita noon at ibinubulgar na ayaw paniwalaan ng mainstream media. Ngayon nga ay tila wala na silang kawala dahil umingay na ito sa mundo ng social media, kaya naman napilitan silang i-feature ito na talagang pinapakita na pinapabagbag ang mga kubol at ang nagpapabagbag nga rito at nag-utos nga raw ay si Rimulya. Dito natin makikita mga kaibigan na naglaga na kanya-kanya na silang mga rason at mga pwesto para hindi masira ang kanilang pangalan. Ngunit mulat na ang maraming netizen na hindi na maniniwala kay Katapang at kay Rimulya na ito dahil wala na sila di umanong kredibilidad pa sa bansang Pilipinas. Nasa pwesto lamang sila dahil matataas ang kanilang mga protektor. Kaya naman ang mga protektor na ito ay dapat talagang maparusahan at ibulgar na kung sino ang pangalan ng mga ito. Ito ang abangan natin, ang kanilang mga protektor dahil kumanta na nga itong si Kataroha kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa loob ng Bucor Bilibid. Tila wala na ngang kawala itong si Angeline Bautista at si Katapang na ito na puro paninisi ang ginagawa kay DJ Bantag. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alinsunod sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, pinag-iba ang mga personal na kubol sa loob ng mga prison building sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Unang-una pa lang, alinsunod sa utos ni Boying Rimulya. Ayan, galing! Palakpakan naman po natin si Sir Boying Rimulya, si Secretary, o alinsunod sa kanyang utos. Galing, magaling. Oh. Giniba ang mga kubol. Ayan, ito po ang sinasabi natin na nagkakatotoo po yung mga ating ina-announce. Remember dun sa mga talagang masugid at sumusubaybay sa channel na ito, ibinalita na po natin dito, matagal na ginigiba na po yung kubol dyan sa loob. Merong nakapagsabi sa ating source na ginigiba na dyan. At ngayon, sila mismo in-announce nila ginigiba na nga yung kubol. So again, ano po sinasabi natin? Maaaring hindi tayo perpekto, but so far, so good. Yung ating mga ina-announce dito at yung mga finifeed sa atin ng ating informant, pasok sa banga. Okay? Kayo po ang pinagdi-decide ko kung kayo maniniwala o hindi maniniwala. Basta so far, pasok. Lahat po ng in-announce ng informant natin nangyari. At eto na nga, ginigiba na yung kubol. Pasalamatan nyo si Boying. Inutos daw niya. Wow, ang galing! Ang galing. Palakpakan. Ha? Ang maliliit na kubol ay gawa sa light materials na itinayo sa loob ng mga kulungan para magkaroon ng privacy ang ilang may perang persons deprived of liberty o PDL. Yung ibang may pera, no? Kaya kalokohan po yung sinasabi nila na for reformation, yung kubol na pinagtanggol pa ng isang senador na instead na sinita, nangyari din daw sa kanya itong si Bato, no? Kasi for reformation, kawawa naman sila. Hindi po. Yung may pera lang nakakapagpagawa ng kubol. 6 na pong mini kubol ang voluntaryong dinemolish ng mga PDL. Tuloy-tuloy ang pagsira ng mga kubol sa iba pang penal colonies sa bansa. So pinatanggal natin. Yan. Pansinin nyo po okay. Lalakihan ko po.
Okay? Pansinin niyo po yung interview kay Katapang. Ha? Tingnan niyo po kung anong mapupunan niya dito sa interview na ito. O, anong sabi niya? Pinatanggal natin yung mga pader. Mga pader, mga pintuan para transparent. See-through na, kita-kita natin ilan lang ba natutulog dyan. At kung isa, dalawa lang, dapat yung maximum capacity. Pinatanggal natin yung mga pader, mga pinto para transparent, see-through para kitang-kita natin. Ayan. Ayan po ay ito ay talamak na gawain sa gobyerno. Yung credit grabbing. Kailangan talaga pagka meron silang nagagawa, announce. Pansinin nyo, dyan sa statement na yan, napaka-iksing sentence, ilang beses niyang ginamit yung natin. Pwede nyo namang sabihin, tinanggal na yung mga pader para kitang-kita ang mga natutulog dyan. Hindi, pinatanggal natin yung mga pader dyan, mga pinto, transparency, true, para kitang-kita natin. Oh. Hindi, anong ibig sabihin yan? Ewan ko po ito sa akin lang naman. Masyadong parang pinapakita sa tao na may ginagawa tayo dyan At ito mga papagiba dyan, mga ito proyekto natin yan Yan, puro ganon. Puro ganon. O, pansinin nyo po ito pa lang, first statement pa lang yan. Natutulog dyan. At kung isa, dalawa lang, dapat yung maximum capacity. Pinadlock na rin ang mga gate na nagkokonekta sa 4 na kwadrant sa maximum security compound para pigilan ang pagtawid ng mga PDL. 3 beses na rin sa isang araw nagsasagawa ng head. Isipin mo, 3 beses na rin sa isang araw nag-head count. Kita mo itong mga ito? Kung hindi pa mabubuking na nakatakas si Kataroha, that is obviously pinapalusot nila. Kaya lang, nakawala yung balita Ilang araw bago na balita sa media. Hanggang ngayon, they are trying to hide something. Kitang-kita naman Kahit sila, sasabihin nila na-delay para bakit hindi agad-agad nasabi. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Katulad niyan, lumabas para sa kanila. Sa bunganga nila mismo, 3 times a day na yung head count. So, ibig sabihin, hindi sila nag-head count dati. Di ba? Tinanong ito di ko lang maalala kung sa Kongreso, sa Senate. Sa Senate, tinanong, anong oras ba? Tinanong ni Senator Robin Toy, anong oras ba kayo nag-head count? Sinabi, di ba, sa umaga, sa hapon, at saka sa alas 4 ng hapon. Sa umaga, sa tanghali, at alas 4 ng hapon, nag-head count. So, 3 beses. So, ngayon, ang ina-announce, 3 beses na sila mag-head count. So, ibig sabihin, hindi sila 3 beses nag-head count dati. Ano ang totoo? Kasi ngayon daw, 3 beses na sila mag-head count. Pero, malamang-lamang yan, lahat yan pagsisinungaling. Bakit kanyo? Kung nag-head count sila dati, imposibleng hindi alam ni Katapang na nakatakas yan. Paano kayo nag-head count nang hindi ninyo alam may kulang? Ilang araw bago nakarating kay Katapang. Ilang araw bago nakarating sa media. Sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Di ba dito lang halatang-halata na 3 beses na mag-head count. Hindi po. Dapat dati nyo nang ginagawa. Hindi porket may bulilyaso, saka lang kayo magsisipag. Gawin nyo po yung trabaho ninyo. Hindi kailangan may nagkaroon ng bulilyaso, hindi kailangan mabuking ng media, hindi kailangan lumabas sa buong Pilipinas. Isipin nyo. Tingnan nyo mabuti. Kung hindi ko mawala yung balita na nakawala si Kataroha, again
lumalabas, di umano na merong silang itinatry itago. Kasi isang linggo, 7 days or 10 days bago lumabas ang balita. Kung hindi lumabas yung balita na yon, gagawin nyo yung pagsira sa kubol? Gagawin nyo yung 3 beses kayo mag-head count? Hindi nyo ginagawa trabaho nyo dyan. Nangyayari na po. Eto na yung kubol. Susunod yan yung droga. Kasi yan din ang sinabi ni Kong Tulfo, yung droga. Sasambulat din yan. Nako. Count para tiyaking walang nawawalang PDL. Round the clock na rin ang ikot ng mga rumorondang Bucor personnel sa maximum security compound. Si Michael Cataroha naman, na naaresto na matapos iulat na nawawala, naka-isolate sa isang bahagi ng maximum security compound habang umuusad ang investigasyon sa kanyang Yan, sinabi nila nakabukod si Cataroha. Ulitin natin, nakabukod si Cataroha. Pag may nangyari dyan kay Cataroha, meron talaga silang tinatago dyan. Yan po nakakatakot eh. Nakalabas si Cataroha, iimbestigahan ng Senado, tapos ibinalik dyan. Delikado po buhay ni Cataroha dyan. Dahil sigurado, maraming maiimbestigahang bulilyaso, kababalaghan at iligal dyan sa loob. At mahuhuli si Cataroha. Hindi niya kaya magpalusot pag magaling ang nag-iimbestiga, lalo na kung mag-iimbestiga dyan yung mga sila Senator Raffy Tulfo, yan, o kung sa Kongreso man, sila Akop, mahuhuli to, kaya delikado. Ayan nakabukod. Baka mamaya sabihin ninyo, pinatay ng preso, sinuputan. Eto, lantaran na ito. Lantaran na may itinatago sila pag ito'y napatay. takas. Sa pagdalahad ni Cataroha sa mga investigador ng Bureau of Correction, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkapit sa ilalim ng truck ng basura. Nananatili namang problema ang budget para sa Didiscuss natin yung pagkapit sa basura. Mamaya natin. gamot at pagkain ng mga PDL na ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang ay kulang na kulang. Yan. Ako nabibilib talaga sa kapal ng mukha nila Meron silang bulilyaso. Tapos ang bukang bibig, budget. Oo, andun na ako. Hindi ko sinasabing hindi kulang ang budget. Andoon na ako. Kulang ang budget. Pero hindi lang yun ang problema. May nagbarilan dyan. Wala po sa budget ang problema ron. Nakatakas si Cataroha. Hindi po budget ang problema ron. May kubol. Hindi po budget ang kulang doon. Kasi sinasabi nila kulang ang budget sa pagkain. Kalokohan po yun. Hindi porket kulang ang budget sa pagkain, makakatakas na si Cataroha. Hindi porket kulang ang budget sa pagkain, magtatayo kayo ng kubol. Hahayaan nyo yung kubol dyan. Ginagamit na palusot eh. And then, makakahingi pa kayo ng dagdag budget. I will side with Abante. Kung Abante sa sinabi niya. Kung hindi lang dahil sa PDL, dapat budget nyo piso eh. Represent na natin sa budget yan na 70 pesos. So kung 70 pesos, pinapil natin na 100 man lang. And then yung gamot from 50 pesos to 20. Titignan mo sinasabi ni Katapang. Kulang ang budget sa pagkain. Okay, andyan na tayo. Kulang ang budget sa pagkain. Ano koneksyon? Hindi, matanong ko lang, sir. Anong koneksyon yan sa pagtakas ni Cataroha? Dahil gutom siya kaya siya tumakas? Hindi. Kung ginagawa nyo, trabaho nyo, kung talagang nag-head count kayo, hindi nagkaroon ng bulilyaso. Yung barilan dyan, naku, baka konektado sa droga yan. Imbestigahan yung mabuti, wala sa pagkain ng problema dyan. Yes, totoo problema yung pagkain. Kaya lang nagagamit lang yung issue sa kakulangan sa pagkain para maging excuse
yung mga kapalpakan nyo dyan sa loob. Ganun kasimple. Huwag po natin gamitin yung pagkain. Fortunately, hindi ito na isama sa budget. So, ka-appeal tayo kung pwede magkaroon ng additional. Para sa GMA, Next tayo. Yan lang ang gusto ni Katapang. O hihingi ng additional. Alam nyo yung sasabihin mo ganito. Alam mo yung para kang meron kang bulilyasong nagawa. Halimbawa sa iyong pamilya, meron kang nagawa. Bumagsak ka sa exam dahil hindi ka nag-aral. Anong sasabihin mo? Kasi daddy, kaya ako hindi nag-aral dahil kulang ako ng baon. Gutom ako. Pero ang totoo nun, nagsisigarilyo ka, nagbubulakbul ka. Yes, kulang yung baon mo. Totoo. Halimbawa, kulang yung baon. Pero hindi ka bumagsak dahil kulang yung baon mo. Dahil bulakbul ka. Dahil barkadahan ka. Mahilig ka sa barkadahan. Isipin mo, bumagsak ka na. Humihingi ka pa ng dagdag baon. Imbis na sana nagsipag ka muna, ipakita mo that I deserve this. Dagdagan mo naman yung baon ko. May pinakita ka muna. Sa atin, baligtad. Ganyan po nangyayari sa gobyerno. May kapal pa kanihingi ng dagdag budget. O tingnan nyo yung nangyari sa diyan sa airport. O ipaprivatize. Yun lang pala yung kapalpa ka na sa brownout tapos ipaprivatize. Hindi. Palpak kayo talaga. Palpak yung pamamahala ninyo. Huwag nyong gamitin yan dahil kulang. Dahil kulang ang budget. Halimbawa, yung mga empleyado sa airport, nahulihan na nagnanakaw. Kinuhanan ng pera yung pasahero. Yung ba kakulangan sa budget? O dahil maling pamamalakad? Ganun kasimple yun eh. Yes, hindi ko inaalis, inuulit ko. Tanggap natin kulang ang budget. Pero walang connection yan sa mga kapalpakan ninyo. Huwag nyong gamitin. Itong pamamalakad dyan sa Bucor, puro sila excuses. Kaya yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo, walang mangyayari dyan sa Bucor. Until such time yung leader, igagrab yung, this is my responsibility. Kahit anong mangyari, kasalanan ko to. Hindi. Wala. Walang umaako ng mali. Puro turo, puro palusot, puro excuses. Pagka ganun ang leader, pustahan tayo, hindi maayos yan. Kahit itaas mo budget niyan, baka gumanda lang sasakyan nila, pero hindi maaayos. Mali ang pamamalakad. Next tayo. Cashless zone sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections para masupuraw ang mga illegal na transaksyon sa mga piitan. Sa patuloy na mga investigasyon sa pagpuga ng inmate na si Michael Cataroha, ipinakita niya kung paano tumakas mula sa bilibid. Nakatutok si John Consulta. Ito. Tingnan ninyo, ipapakita niya kung paano siya nakatakas. Tandaan niyo po, ang una niyang sinabi, sumabay siya. Sumabay siya sa mga bisita at ginaya niya yung stamp ng mga bisita. Kaya siya nakalusot. Nabanggit na natin na maling-mali yung palusot na yon kasi una, hindi po siya kamukha ng marami. Hindi po makakalusot. At saka, imposibleng hindi alam ng security yon. Ilan ang dadaanan niyang security? Pero bigla-bigla na lang, eto kwento, bigla-bigla na lang nagbago siya ng statement. Eto, sumabay sa truck.
Tita Edvi, maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na suporta at sa kusang loob na binibigay nyo. Buenas noches, Banateros. At syempre, maraming salamat sa patuloy na tiwala sa mga Banateros. Mabuhay ang mga Banateros, Banateras. Kung gusto nyo ng totoong balita, dito kayo sa Banateros. Shout out sa iyo, Tita Edvi. Thank you po. Ngayon, biglang nagbago ng statement. Tandaan nyo, sinabi ito yung katatapos lang na interview ni Katapang na sabi niya ay merong gustong sumira sa kanya. Kaya daw pinatakas itong si Kataroha. Hindi ko alam, magkamag-anak ba si Katapang tsaka si Kataroha? Yun ang statement. So parang ang datingan, sinasadya na pinatakas siya para sirain si Katapang. Pero dito, sa statement na sumakay siya sa truck, parang nagbabago na naman ang kanilang script. Di ba? Siguro, para sabihin na walang kasalanan yung security, walang may kasalanan, talagang nakasabay lang sa truck. Hindi naman kasalanan na ng security yon. In short, hindi responsibilidad ng security, hindi rin responsibilidad ni Katapang. Tandaan nyo po, ito po yung finifeed ni Angelina. Kahit sa Senate or sa Congress pa lang na hearing, na inquiry. Yan na yung finifeed niya na sumakay sa truck, sumabay sa truck. Kita nyo, paiba-iba na yung statement. Ang taong nagsasabi ng totoo, kahit anong mangyari, ito statement. Diretso. Kahit si Katapang pabago-bago, siniraan siya, sinisiraan lang siya. Pero ngayon, ito na, sa truck na. Bago, click. Bago ng script. Ang gulo na nga eh. Ano ba talaga? Nag-stamp, sinisiraan ka Katapang, sumabay sa truck. Ano na? Kaya lahat may butas eh. Bakit? Iskripan ng dating eh. Gumapang papunta sa ilalim ng dump truck at doon kumapit ang person deprived of liberty na si Michael. Tingnan nyo ha. Ipinakita pa. Gumapang. Diyan. Okay, hindi po ako engineer. Hindi ko alam. Hindi po ako mekaniko. Hindi ko alam kung anong tawag. Okay? Pero tingnan mo. Pinademonstrate ng nakahinto. Mission impossible ang dating, no? Paandarin mo yan. Sige. Again, hindi ako engineer, hindi ako mekaniko, hindi ko alam ang gawa ng truck. Pero iinit yan. Lintik na yan, iinit yan. Baka nga umiikot ata yan eh. Again, I'm not sure, okay? Pero ito hamon ko kay Katapang. Kung yan ang paninindigan yung palusot, at dinemonstrate nyo pa, i-demonstrate nyo umaandar. Kaya tingnan natin kung gaano siya tatagal dyan. Iba na po ang init dyan pag umandar yan. Ang laki ng makina niyan, truck po yan. Ayun. Shout out, Rose Victoria Schwendiman. Maraming salamat po. Rose Victoria Schwendiman. Thank you po sa kusang loob at patuloy na tiwala at suporta sa channel ni Coach Oli. Maraming salamat po. I appreciate it sa lahat po ng mga sumusuporta. Again, maraming salamat, Rose Victoria Schwendiman. Try nyo paandarin yan. Diba? Parang ang datingan, parang lalong nagiging katawa-tawa, lalong nagiging mission impossible. Kasi parang ang datingan, parang feed, lalong finid. Kasi hindi naman sila lagi nagbibigay ng halimbawa eh. Ngayon, nagbigay pa sila ng halimbawa. At matagal nang sinasabi yan ni Angelina.
Bago pa septic tank sinasabi niya na yan. Yung bang parang hindi sila alam kung ano ba talaga yung kanilang ipe-press release. Sinusubukan muna lahat ng anggulo. Ay ano sa tingin ninyo? Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan na pag nagigipit na nga talaga sila ay talagang maglalaglagan na ito kahit magkakasama pa sila, kanya-kanya ng placing para hindi masira ang kanilang pangalan. Kaya naman talagang gumagawa na kunyari sila ng mga kabutihan at ang mga kubol nga sa loob ng Bucor Bilibid ay talagang binabagbag nila. Ang nakakalungkot pa dito sa balita nga na ito ay talagang 3 times a day na daw ngayon. Ngayon lang nagbibilang para hindi na makawala at mabantayan ang mga preso. Dito natin makikita na talagang hindi nga sila nagbibilang noon dahil nakawala itong kasarohan na ito or talagang sadya na meron talagang protektor ito at nagpatakas. Ngunit hindi na mapigilan dahil umusbong na ito sa mainstream media at sa mga media at hindi na sila makakawala. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.